naimbitahan tayo sa House of Representatives para magbigay ng comment doon po sa Donors Tax Revision at saka doon sa Estate Tax Amnesty na pinopropose ng maraming congressman. Pero teka muna, mayroon po tayong problema. Kung mag-a-avail po kayo ng Estate Tax Amnesty, ibig sabihin, ito po ay doon lamang sa mga taong may problema sa estate. Ang ibig po sabihin problema sa estate, namatay yung lolo, namatay yung lola. Hindi na i-transfer yung lupa, bahay, pera, o mga sasakyan doon po sa kanilang nanay at tatay. Pagkatapos, namatay yung nanay at tatay, hindi rin na i-transfer yung lupa ng lola at yung lupa ng nanay at tatay na nabili nila during marriage doon sa mga apo ng lolong at lolang namatay o doon sa anak ng nanay at tatay. Kaya may binabayaran pong estate tax. Naku po, napakadami niyan sa Pilipinas. Kasama po namin yung ating mga estudyante na may ganyan problema sa Sorsogon, sa Samar, sa Cebu, sa Davao, sa Tarlac, sa Pangasinan. Yung mga minana nilang lupa ay hindi pa natatransfer sa kanila. Sa kanununununuan nila. Kaya meron po akong suggestion, umatin kayo ng wealth protection and estate planning specialist course para mailipat na po natin yung mga property ninyo sa inyong pangalan galing sa mga namatay po ninyong mga minamahal sa buhay. Pero bumalik po tayo dun sa estate tax amnesty na niluluto sa Kongreso. Oo, noong January 18, naupo ako, ayan po yung aking pagkakaupo sa Kongreso. At ito po yung mga congressman na nakausap po natin. Sabi ko sa kanila, Sir, bossing, kapag ipinasa po ninyo yung estate tax amnesty at saka napirmahan ho yan ng ating mahal na presidente, ay mas dadami po yung graft and corruption. Nagulat sila. Bakit ganon? Estate tax amnesty to, dadami lalo ang graft and corruption. Ipaliwanag ko sa inyo. Yung hindi nagbayad ng estate tax, ang tawag doon ay estate tax evader. Yung hindi nagbayad ng income tax, ang tawag doon ay income tax evader. Yung hindi nagbayad ng value added tax, ang tawag doon value added tax evader. Ngayon, ang sabi sa ating Constitution, the rule of taxation must be uniform, equitable, and progressive. Bakit mo bibigyan yung mga estate tax evader ng tax amnesty samantalang hindi mo bibigyan ng amnesty yung ibang evader katulad po ng income tax evader at value added tax evader? Bawal po yan sa Constitution. Kaya na, nung nagsalita po tayo ng gano'n, tumahimik bigla doon po sa hearing. Nag-isip yung mga congressmen, oo nga, nagbabiolate ata tayo ng batas. Next, magkakaroon ng malawakang graft and corruption sa loob ng BIR kasi ganito ang mangyayari. Siyempre, yung estate tax evader mag-a-apply ng estate tax amnesty. So, isusuplong niya o sasabihin niya sa BIR, ito yung mga property ng lolo ko, ng lola ko, at ito yung property ng nanay at tatay ko na nangamatay at ngayon ay hindi nakapagbayad ng estate. I-apply ko sa tax amnesty. Pag in-apply ko sa tax amnesty, libre na ako magbayad ng mga estate taxes nila. Good yun. Pero, pwede pa rin kasuhan o kunin ng BIR yung property ng lolo mo, ng lola mo, ng nanay mo o tatay mo na namayapa na kasi titingnan ngayon ng BIR, bakit itong nanay o lola mo may 100 milyong property, halaga ng property, samantalang
hindi naman siya nagtrabaho kailanman sa buhay niya. O hindi naman sila nag-file ng income tax return nila at ng value-added tax nila sa buhay nila. Therefore, pwede ngayong habulin ng BIR yung properties na tinatransfer mo mula sa nanay, tatay, lolo at lola mo na namatay na sa'yo. Kasi may habol ang BIR doon. Ang sabi kasi ng batas, yung property na hindi na tax o nag-increase yung property mo, na wala kang itina-file na income tax return o value-added tax return, ay considered po yan na undeclared income. Ayan, considered po yan na undeclared income. Kaya sinabi ko sa mga congressman at mga nandoon sa planaryo, hindi naman planaryo, hall lang po yung aming pinag-uusapan, na wag nang ituloy ang estate tax amnesty. At ang ginawa ko po, para maproteksyonan ng mga taong bayan, nag-submit po ako ng sarili nating gawang proposal para sa general tax amnesty. Sinabi ko sa kanila, pati yung may utang sa LTO, Land Transportation Office, sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig, sa local government, sa City Hall, at saka dyan sa Registry of Deeds, kung may utang, wag na nating pabayaran. Total, lugi na naman ng gobyerno yan eh. Wag na nating habulin ng gobyerno, ang taxpayer na yan, kapag nagbayad ng general tax amnesty, wag na nating i-implement ang estate tax amnesty kasi dangerous yan, nakakatakot. So, iniimbitahan ko po kayo na mag-apply sa Study Now, Pay Later program ng inyong lingkod, Emelino T. Maestro, para po sa gustong magkaroon ng negosyo o hanap buhay sa taxation. Kasi pwede po kayong tumaas ang inyong salary o mag-increase ang inyong marketability, magkaroon po kayo ng negosyo kung mayroong laman ho yung utak nyo. So, mas magandang lamanan ho yung utak natin ng mga batas. Kasi ang hinahanap po ng ating mga kliyente ay yung mayroong alam sa batas. So, ano ho pag-aaralan natin? Number 1 ho natin pag-aaralan ay yung pong tax documentation specialist. Isa po itong kurso ha. Number 2, tax accounting bookkeeper. Kurso din ho yan. Number 3, tax preparer, tagagawa ho ng tax return. 4, tax examiner. Ito po yung nag-o-audit ng tax return at ng financial statement. Kailangan meron din ganitong negosyo yung mga pribadong tao para mahiwasan na po yung maling pagpa-file o maling content ng tax return at financial statement. Hindi ho sila taga-BIR. Pag naging tax examiner ho kayo, ibig sabihin, mahusay ho kayong mag-examine ng return at ng financial statement as if taga-BIR kayo. So, mape-prevent ng mga tao yung kanilang problema sa BIR. Number 5, pwede ho kayong maging taxation professional. At yung huli po, wealth protection and estate planning specialist. Ito po yung nag-aayos ng mga titulo sa lupa at yung may problema ho sa namatay na yung kamag-anak at hindi pa natatransfer, sila ho yung mga pwede nyong lapitan. So marami pong negosyo sa taxation. Kailangan lang ho maituro sa taong bayan. So meron po tayong Study Now, Pay Later, accessible at ito po ay available na. Sumangguni lang po sa aming tanggapan. Makikita naman po ninyo yung aming contact details dyan. Marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo.